Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Purihin ang Panginoon, ang pagpapala at biyaya ng langit nawa ang sumabawat isa sa ating lahat. Ito po ang lakad sa liwanag at ang mga katotohanan at salita ng Diyos na siyang tanging kailangan po ng sangkatauhan ngayon. Kaya po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tutungo po tayo sa pinakagawain ng Diyos para sa 2024 na ito, na kinakailangan ng buong sigasig at lakas ng pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng huling ulan ng banal na Espiritu upang tapusin ang gawain ng Ebanghelyo sa atin para sa sanglibutan. Bago tayo magpapatuloy ay inanyayahan ko munang manalangin po tayong lahat. Mapagpalat mahabaging Diyos na sumasalangit po kayo. Pagpalain po ang bawat isa sa amin sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, lalo tigit ang pagtatapos ng gawain ng Ebanghelyo sa lupa pong ito. Kaya nawa ay maging pagpapalang taong ito at maging kabahagi po ang lahat sa pagtatapos ng gawain sa lupa pong ito. Ang banal na Espiritu ninyo ang patuloy na ipagkaloob, Ama, at nawa po mahayag kayo sa amin. Ang kalwalatian ninyo makita ng sanglibutan at ang lahat nawa ay makapaghanda sa kawakasan ng sanglibutan ito. Salamat po ng marami dakilang Diyos. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan at kalwalatian sa inyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, sa Mateo 24:14, at ang Ebanghelyong ito ng kaharian ay ipapangaral sa buong sanglibutan bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating po ang wakas. Kinakailangan po ang Ebanghelyo po makarating sa sangkatauhan at makapagdesisyon kung ano ang kanyang pipiliin. At kapag dumating na, sa lahat ng tao ang babala pong ito, darating po ang wakas. At sabi pa po na Apostol Juan sa Apokalipsis 14:6, at nakita kong ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na taglay ang walang hanggang Ebanghelyo upang ipangaral sa mga nanahan sa lupa at sa bawat bansa at lahi at wika at mga tao. Ganon din po sa Kapitulo 18, versikulo 1 ng aklat na ito. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita kong ibang anghel na bumababa mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalwalatian. Kaya tunghayan po natin po nung una sa pasimula o sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang ginamit na lingkod. Ganito po ang kasaysayan na masusumpungan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, buhat sa versikulo 57. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak, at siya'y nanganak ng isang lalaki. At nabalita ng kanyang mga kapitbahay ang mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya. At sila ay nangakigalak sa kanya. At nangyari ng 8 araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol. At tatawagin sana nila na Zacarias, ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon, kundi ang itatawag sa kanya ay Juan. At sinabi nila sa kanya, wala sa iyong kamag-anakan
ang tinatawag sa pangalang ito. At hinudyatan nilang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At humingi siya ng isang sulatan at sumulat na sinasabi ang kanyang pangalan ay Juan, at nagsipang gilalas silang lahat. Agpagdakay na buka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay nakalag, at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. At sinidlan ng takot ang lahat nang nagsisipanahan sa palibot nila. At babansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. At lahat ng mga nakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang mga puso, na sinasabi, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At si Zacarias na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at ng hula. At ito ang sinasabi po niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. At nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin, gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Nagsilitaw buhat ng unang panahon, kaligtasang mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nangapupuot sa atin upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham, na ating ama, na ipinagkalob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan at katwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. O, ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan, sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang may pakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan, dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway mula sa kaitaasan ay dadalaw sa atin upang liwanagan sa nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. At tandaan po ito, lumagi ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Kaya makita po natin, mga minamahal, po, ang paghahanda ni Juan Bautista para sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo na nabubuhay po para sa ikalawang pagdating ay mayroon ding Juan Bautista na maghahanda. Kaya po kung bakit narito po ang mga salitang ito at ang mga lingkod ninyo, sa lahat ng dako sa buong daigdig ay makakarinig po kayo nito, sapagkat kailangan makarating sa lahat ng tao sa lupang ito, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya po, si Juan Bautista ay tunghayan po natin po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 3, versikulo 1 patuloy. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea. At sinabi, magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Sapagkat ito ang sinalita ng propeta Isaias, na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At ang Juan ding iyon ay may kasuotan na balahibo ng kamelyo, at isang pamigkis na balat sa paligid ng kanyang mga baywang, at ang kanyang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Actually po yung balang po, sa tamang translation po, ito ay sinasabi pong carob or locusts. Ito ay sa halaman. Nakakambal po nito ay pulot-pukyutan. Kaya nang magkagayoy, lumabas sa kanya ang Jerusalem at ang buong Judea at ang buong rehiyon sa palibot ng Jordan. At binautismuhan niya sa Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Tandaan po ito, mga minamahal.
Ito ang pagtatapos na gawain ni Juan Bautista para sa Israel. Sapagkat sa panahong yun, nananawagan ng Diyos ng pagbabago sa bayang Israel. Kaya si Juan Bautista ang ginamit po niya para maihanda ang bayang Israel sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At kung magkagayoy, sila ang magpapatuloy na magbibigay ng ebanghelyo sa sanglibutan. Ngayon, tutungo po tayo sa ating kasaysayan na nandito na tayo sa huling pagsasara o pagtatapos ng kasaysayang ito. At ito din ang nagtatapos na gawain ng mga Adventista del Septimo Dia para sa buong sanglibutan. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ito ang nagtatapos na gawain para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga alapa. Kaya ang sabi po, ang gawain natin, sa unang bahagi, ito'y pangangaral ng Ebanghelyo. Ng kaligtasan, kalakip po dito ay kalusugan. Sapagat ang kalusugan at kaligtasan ay magkakambal po nito. Kaya ang pangalawa, pagtuturo ng pagbabago o reformasyon. Sa ilalim po ng Ebanghelyo sa huling kapanahunan ito. Pangatlo po ay ang pagpapagaling ng mga sakit o karamdaman ng mga tao sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Ito po ang tatlong gawain po na kung saan ay nakita po natin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Mateo 4:23 at Mateo 9:35. Nang sabi po sa Matthew 4:23, ang sabi po, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So makikita po natin po ang tatlong aspeto, tatlong bahagi ng gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ayon kay Apostol Pablo, ayon sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2:1 patuloy. At kayo binuhay niya na mga patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan, na nung nakaraan ay lumakad kayo ayon sa takbo ng sanglibutang ito, ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, na sa kanila rin naman tayong lahat ay nagkaroon ng ating pakikipag-usap nung nakaraan sa mga pita ng ating laman na tinutupad ang mga nasa ng laman at ng pag-iisip. At sa likas ng katangian ay mga anak ng puot gaya ng iba. Ngunit ang Diyos na sagana sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na kanyang inibig sa atin, kahit na nung tayo ay mga patay sa mga kasalanan, ay binuhay tayo kasama ni Kristo. Sa biyaya, kayo ay naligtas. At ibinangon niya tayong magkakasama at pinaupo tayong magkakasama sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus, upang sa mga darating na panahon ay maipakita niya ang totoong kayamanan ng kanyang biyaya sa kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Para sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyon ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ulitin ko po, sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ito sa ating sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang ginawa na nilalang kay Kristo sa mabubuting gawa na itinalaga ng Diyos ng una upang tayo'y magsilakad sa ganito. Kaya mga minamahal, bagamat sa biyaya at pananampalataya tayong nangaligtas, ngunit tayo nilikha sa mabubuting gawa. Kaya mabubuting gawa, ito ay bunga ng pagliligtas ng Diyos. Kaya sa biyaya at pananampalataya, makikita ang mga gawa pong ito. Sapagkat ito ang katibayan, ebidensya na tayo ay naligtas.
Kaya't alalahanin ninyo na kayo noong nakaraan ay mga hentil sa laman, na tinatawag na di pagtutuli. Sa pamamagitan niyon, tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na ng panahong yaon ay wala kayo kay Kristo, na mga tagaibang lupain ng Israel, at ang mga dayuhan sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapwat, ngayon kay Kristo Jesus, kayo na kung minsan ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagat siya ang ating kapayapaan, na ginawa ang kapwa isa, at ibinagsak ang gitnang pader na naghihiwalay sa atin, na pinawi sa kanyang laman ng puot, maging mga palatuntunan o mga ordinansa, sapagkat gumawa sa kanyang sarili ng dalawa ng isang bagong tao, na gayon ang paggawa ng kapayapaan. At upang may pagkasundo niya ang kapwa sa Diyos sa isang katawan sa pamamagitan ng cross, na pinatay niya ang pagkaalit sa pamamagitan nito. At naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na nasa malayo at sa mga nasa malapit, sapagkat sa pamamagitan niya tayong dalawa ay may daan sa pamamagitan ng isang Espiritu sa Ama. Ngayon, hindi na kayo mga dayuhan at kundi mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Na dati hindi tayo bayan, ngayon ay bayan na po tayo. At itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Jesucristo rin ang pangulong bato sa panulok. Nasa kanya ay ang buong gusali na magkakasamang nakaayos ay lumalago upang maging isang banal na templo sa Panginoon, na sa kanya'y kayo'y sama-samang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So ito po ang magiging bunga, magiging resulta po ng gawain pong ito. Mayroong bayan na makikita, maihahayag sa sangsinukob na ito, na nagdadala ng katotohanan, ng kalulatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ating tunghayan po ang unang bahagi po ng ating pong pangangaral, pagtuturo, at ganun din po ang pagpapagaling. So unang bahagi, pangangaral. At ang ating pong pag-aaralan ay ang mga fundamental principles po na ibinigay ng Diyos na narito sa kanyang banal na kasulatan. Ang unang fundamental na prinsipyo po, o pangunahing prinsipyo na dapat na maunawaan ng isang katauhan. Ito po ang sabi po sa atin po, na mayroong isang Diyos, isang personal, espiritual na pagkatao, ang lumikha ng lahat ng bagay, makapangyarihan sa lahat, alam niya ang lahat, at walang hanggan, walang katapusan sa karunungan, kabanalan, katarungan, kabutihan, katotohanan, at habag. Hindi nagbabago, at sa lahat ng dako ay naroon ang kanyang kinatawan, ang Espiritu Santo. Ito po ang pangunahing prinsipyo ng banal na kasulatan. Nagpapakilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya sabi po, may isang Diyos. Isa sa literal na bilang, ngunit maraming paglalarawan o description. Ayon sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, versikulo 4, dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sa Malakyas 2:10, hindi ba tayo lahat ay iisang Ama? Hindi ba isang Diyos ang lumikha sa atin? Marcos 12:28. Dumating ang isa sa mga eskriba at pagkarinig nila sa kanilang pangatngangatwiran at pagkaunawa na sinagot niya sila ng mabuti, ay tinanong siya, alin ang unang utos sa lahat? At sinagot siya ni Jesus, ang una sa lahat ng mga utos ay, dinggin mo, o Israel,
Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Tandaan po natin po sa pagkakaloob ng kautusan po. Una ay nagpakilala ang nagbigay ng utos. Ang sabi po, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos. Kaya sa 10 utos, ang utos na ikauna hanggang ikaapat, ito po yung pag-ibig sa Diyos. At ang pangalawa ay katulad nito. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na dakila pa sa mga ito. Kaya po ang pag-ibig sa kapwa mula 5 utos hanggang sa 10. Ito po ang kabuuan at summary ng 10 utos na ito. Sa isang salita, ang kautusan ng Diyos ay pag-ibig. Kaya po, sabi po sa atin po, sa versikulo 32, sinabi sa kanya ng eskriba, mabuti guro, sinabi mo ang katotohanan, sapagkat may isang Diyos at walang iba kundi siya. So tandaan po natin mga minamahal, ang mga eskriba, sila yung mga tagasulat ng kautusan sa bayang Israel. Kilala nila, alam nila na mayroon lamang pong nag-iisang tunay na Diyos. At yan ay ang Ama sa langit. Kaya sabi po ng ating Panginoong Hesukristo mismo sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sinong tinutukoy ni Kristo? Ang kanyang Ama. At si Hesukristo na iyong sinugo. Si Kristo ay sinugo ng Ama dito sa lupa. Kaya sa Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So makikita po natin po rito, pag sinabing wala talaga, kahit isa. Kaya pag sinabing iisa, talagang iisa. Kaya ayon po sa 1 Korinto 8:4 patuloy, at walang ibang Diyos, kundi iisa. Sapagkat bagamat mayroong tinatawag na mga Diyos, maging sa langit at sa lupa, sapagkat mayroong maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, datapwat sa atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At isang Panginoong Hesukristo, na sa pamamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. Ganon din po sa aklat ng Efeso 4:4. May isang katawan, isang espiritu, gaya ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Versikulo 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Versikulo 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na isa na nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa inyong lahat. Maliwanag mga minamahal, isang Diyos ang Ama. Sa unang Timoteo po 2:5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Tandaan po natin po, si Kristo'y anak ng Diyos. Siya rin ay anak ng tao. Kaya si Kristo ay Diyos at si Kristo ay tao. Dalawang likas ang ating Panginoong Hesukristo. At ganun din po sa Santiago 2:19, ganito po ang sabi, sumasampalataya ka na may isang Diyos, gumagawa ka ng mabuti, at ang mga demonyo ay nagsisisampalataya rin at nanginginig. So makikita po natin mga minamahal, kahit ang demonyo naniniwala na mayroon lang isang Diyos. Siya mismo ay galing sa langit, inihulog dito sa lupa. Kaya yan ang patutuo ng demonyo,
may isang Diyos, ang Ama na nasa langit. Kaya ang Ama, sabi po sa Mateo 3:17, narito ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. So makikita po natin ang nagsasalita ang Ama, kinalulugdan niya ang kanyang anak, mga minamahal. So Ama at anak, ito po yung ugnayan ng dalawa. Kaya sa Mateo 17:5, habang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na ulap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig mula sa lapap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So makita natin inulit-ulit ng Diyos. Narito ang aking sinisintang anak. So makatwid, mga minamahal, itong dalawa po ay nag-uugnayan. May tunay na ama at may tunay na anak. Kaya po sa ikalawang Pedro 1:16, sapagkat hindi kami sumunod sa mga gawang katha na may katusuhan, nang aming ipakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksi ng kanyang kamahalan. So mga lagad po, saksi sila. Silang nakakita sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo, binabasa na lang natin sa kasulatan. Kaya mapalad pa tayo dahil kahit hindi tayo nakakita sa ating Panginoong Hesukristo, nanampalataya tayo sa kanyang mga salita. Kaya sapagkat tinanggap niya mula sa Diyos Ama ang karangalan at kalwalatian, na dumating sa kanya ang isang tinig na mula sa dakilang kalwalatian, ito ang sinisinta kong anak, na sa kanya'y lubos kong kinalulugdan. Alam niyo po mga minamahal, ito rin ang sasabihin sa atin po pagdating ng Panginoon po. Narito ang aking mga anak, sinisinta kong mga anak na aking kinalulugdan. Napakasarap marinig po ang mga bagay na ito, ang mga kataga po ito. At ito'y magbibigay sa atin ng inspirasyon na kahit na sa sanglibutan ito ay punong-puno ng pagsubok, kalumbayan. Ngunit dahil sa salita ng Diyos, tayo ay binibigyan niya ng lakas at kapangyarihan na magpatuloy hanggang sa wakas. Kaya sabi po sa 18, at ang tinig na ito na nanggaling sa langit ay aming narinig nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kung bakit po ang puso ng banal na kasulatan ay ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakapusod ng banal na kasulatan. Ito ang pinaka-ebanghelyo po ng kaligtasan, na mayroong Diyos at mayroong bugtong na anak. Ng Diyos at ang anak na ito ay minamahal niya ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Kung tutusin nga, kahit masama, mahal pa rin po ng Diyos. Laang hinihintay niyang lahat na magsisi at tumanggap sa mensahe pong ito. Kaya sa ikalawang Korinto 1:3, purihin ang Diyos sa makatwid bagay ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng makaawaan at ang Diyos ng buong kaaliwan. Sana po malinaw po sa bawat isa sa atin po na mayroon lamang pong nag-iisang tunay na Diyos. Ang Ama ni Jesus, ang Diyos ni Jesus, na ito rin yung ating Ama at Diyos po natin, sapagat si Kristo'y kapatid po natin. Laang siya po'y pinanganak na anak. Tayo ay mga ampun lamang po. Pero pasalamatan po natin po ang Panginoon dahil binigyan niya tayo ng karapatan, katulad ng karapatan ng kanyang bugtong na anak, na maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Kaya ang Diyos ay isang personal, spiritual na pagkatao. Kaya sabi po sa Hub 13:7, magsasalita ba kayo ng masama para sa Diyos at magsalita ng pandaraya para sa Kanya? Tatanggapin ba ninyo ang Kanyang pagkatao? Ipaglalaban mo ba ang Diyos? Sa Mateo 16:16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So lagi pong nagkakakambal po ang anak at ama para maunawaan po natin ang ugnayan ng dalawa po ito. Huwag po nating paghiwalayin.
Sapagkat kung magkahiwalay po ito, mahirap po natin maunawaan. Kaya sabi po sa 17, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Gaano kahalaga po na makilala po natin po ang ugnayan ng dalawa. Na si Jesus ay anak ng Diyos, ng Ama ay Ama ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa Juan 4:23, dapat dumarating ang oras at ngayon na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na mananamba sa Kanya. Mga minamahal, tandaan po natin po, ang mga tunay na mananamba ay sasambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Wala siyang sinasabi po rito na sambahin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kung bakit pala po ang mga nalabi sa aklat ng Apokalipsis, anong nakasulat sa noo po nila? Ang pangalan ng Ama. Kaya mga minamahal, ang sabi po, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kinakailangang sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sabi po sa Lucas 24:39, masdan mo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, na ako rin ito. Hawakan mo ako, tingnan mo sapagkat ang Espiritu ay walang laman at buto, gaya ng nakikita ninyong mayroon ako. So si Kristo, makita po natin po, nagkatawang tao. Kaya mayroon siyang, sabi po, laman at buto. Ngunit ang Diyos ay Espiritu, walang laman at buto. Kaya ang Ama na nasa langit po, ang siyang tinutukoy po rito na walang laman at buto. At ang Diyos na nag-iisa, ang siyang lumikha ng lahat ng bagay, ngunit mayroon siyang sinasabi po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Malakias 2:10 po, hindi ba tayong lahat ay isang Ama? Hindi ba isang Diyos ang lumikha sa atin? Efeso 3:9, at upang ipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pakikisama ng hiwaga na mula sa pasimula ng sanglibutan ay nakatago sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya sa Kolosas 1:15, sino ang larawan na di nakikitang Diyos ang panganay ng bawat nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Ang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya maliwanag mga minamahal, by Christ o sa pamamagitan ni Kristo, at ito'y para din sa Kanya. Nilikha niya para ito ay mamanahin niya, na ipagkakalob ito ng Ama. At ganun din po, makakabahagi rin po tayo rito po. Kung tayo mapalad, ano po? Sa lahat na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At siya'y bago ang lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bagay ay nabubuo. Kaya sa uno-uno ng Hebreyo, ang Diyos na sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita ng nakaraan sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. At sa mga huling araw na ito, ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At sa kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan rin niya, ginawa niya ang mga daigdig. So maliwanag mga minamahal, ang manlalalang ay Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama, sabi po rito, omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay nagsalita minsan, 2 beses ko nang narinig ito, ang kapangyarihang iyon ay sa Diyos. Ang Diyos, sabi po, makapangyarihan sa lahat. Ayon sa awit 62 verse 11. At sa Jeremias 32:17, Panginoong Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at unat na bisig at walang
napakahirap sa iyo. Mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Sapagkat sabi nga po, makapangyarihan sa lahat. Kaya ng araw ding iyon sa Mateo 22:23 ay nagsilapit sa kanyang mga Saduseyo na nagsasabing walang muling pagkabuhay. At tinanong siya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo'y nagkakamali na hindi nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ba ng Diyos na bumuhay ng mga patay? Yan ang sabi po. Makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang buhayin ang mga patay. Kaya't ang 24 na matatanda at 4 na hayop ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nagagsasabi, Amen, Alleluia. At ang isang tinig lumabas sa luklukan, nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos. Ninyo lahat na kanyang mga lingkod, na kayong nangatatakot sa kanya, maliliit at malaki, at narinig ko ang gaya ng tinig ng isang malaking pulutong, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng tinig ng malakas na kulog na nagsasabi, Alleluia, sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naghahari. Kayo'y mga gagalak, at siya'y bigyan ng karangalan sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at ang kanyang asaway nakahanda na. Kaya purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ba po ang likas ng Diyos po? Sabi po ay walang hanggan at alam niya po lahat. Kaya sabi po sa 2 Kronika 16:9, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay napaparot parito sa buong lupa upang ipakita ang kanyang sarili na malakas alang-alang sa kanila ng puso ay sakdal sa kanya. Dito ka gumawa ng kamangmangan, kaya't mula ngayon magkakaroon ka ng mga digmaan. Kaya mga minamahal, dapat sampalatayanan po natin po ng Diyos ay, sabi po, alam niya pong lahat. At siya po'y walang hanggan. Kaya po, huwag nawang mabawasan ang ating pananampalataya roon. Sapagkat ang sabi po, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanan sa lahat ng salinlahi. Bago ang mga bundok ay nilabas o kailanman ay iyong inanyuan ang lupa. At ang sanglibutan maging mula sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Therefore, hindi nagbabago rin. Ano po? Walang hanggan siya. Kaya hindi bang dalawang maya ay pinagbibili sa halaga, isang singsing, at sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung wala ang iyong ama? Datapwat ang mismong mga buhok ng iyong ulo ay lahat ay binilang. Kaya alam lahat ng Diyos po. Kahit na yung mahulog na ibon, kahit dahon ng halaman, kahit yung bilang ng ating mga buhok, alam po niya. Kaya ang Diyos na ating sinasamba ay alam po niyang lahat. Ayon sa Hebreo 4:13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Maliwanag po. Kaya kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at nabubuksan sa mga mata niya, nating pinagkakatiwalaan. Sa unang Juan 3:20, sapagkat kung tayo'y hinahatulan ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa mga puso at nalalaman ng lahat ng mga bagay. Totoo mga minamahal, sapagkat ang puso ang binubukalan ng lahat ng buhay. Kaya alam po, ang puso ang siyang tinitingnan ng Diyos at diyan niya po tayo hahatulan. Kaya po ang Diyos, wala pong lihim sa atin. Walang nakatago sa Kanya. Alam po niya lahat. Kaya kung bakit ang Diyos ay wala ring hanggang sa karunungan. Kaya sabi po ni Pablo po sa Roma 11:33, o ang lalim ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Di masaliksik ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga daan ay hindi natutuklasan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang nagiging tagapayo niya? O sino ang unang nagbibigay sa kanya at ito ay gagantihan mula sa kanya? Sapagkat sa kanya, sa pamamagitan niya at sa kanya, ang lahat ng mga bagay na sumakanya ang kalulatian na magpakailanman. Amen? Kaya sabi pa po sa unang Korinto 2:16, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya?
ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya mga minamahal, kung ang pag-iisip ni Kristo ay nasa sa atin po, alam po natin po ang karunungan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya po kung bakit po walang hanggan sa karunungan ang Diyos. Kaya kung bakit po sinasabi rin na ang karunungan ng sanglibutan ay kamangmangan sa Diyos. Kaya po, ano po ba ang likas pa ng ating Diyos na sinasambat pinaglilingkuran? Kabanalan, katarungan, kabutihan, katotohanan at kahabagan. Ayon sa Exodus 34:5, at ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon. At itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya at ipinahayag ang Panginoong Diyos, maawain, mapagbiyaya, mapagpahinuhod, sagana sa kabutihan at katotohanan. Nag-iingat ng awa sa libu-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang at kasalanan. At sa anumang paraan ay hindi aalisin ang may kasalanan. Dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at hanggang sa ikaapat na salin ng lahi. So mga minamahal, talagang ang Diyos nating kinikilala at sinasamba ay matuwid. Ano po? Talagang katotohanan, ngunit may kasamang kahabagan. Kaya lang kahatulan, kailangan po ito sapagkat ito rin ay likas ng Diyos. Unawa natin ang pagkakaiba ng matuwid at sa hindi matuwid. Sapagkat ang Diyos ay matuwid, ayaw niya ng hindi matuwid. Sa Levitico 19:2, salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal. Sapagkat akong Panginoon ng Diyos ay banal. Sa makatuwid mga minamahal, dapat ang likas ng Diyos ay magiging likas din po natin po. Kung paano siya ay banal, ay dapat magpakabanal din po tayo mga minamahal. Kaya bakit ipinagmamalaki mo ang iyong sarili sa kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na nananatili. Kaya tayo na mga masasamang tao, kailangan maging mabuti katulad ng Diyos. Sapagat ang kabutihan ang siyang mananatili, ang kasamaan ay mayroong hangganan. Kaya sinasabi po sa Juan 14:9, sinabi sa kanya ni Jesus, matagal na akong kasama ninyo. At hindi mo pa baga ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na ang Ama. At paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama. Kaya mga minamahal, kaya ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Si Kristo ang bunga. Si Kristo ang anak. Kaya kung ano nakita natin kay Kristo, ay siya na po ang likas ng ating Ama. Kaya Felipe, kaya tayong lahat mga minamahal, kapag nakita na natin ang Panginoong Hesukristo, ay nakilala na po natin, nakita na rin natin ang Ama. At ano pa po, ang Diyos ay hindi nagbabago o magbabago. Sa Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas at bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Nasa Kanya'y walang pagbabago ni anumang pagbabago. Therefore po, mananatili po ang Diyos magpakailan-kailanman. At ang Diyos po kahit saan ay napaparoon sa pamamagitan ng Kanyang kinatawan, ang banal na Espiritu. Kaya po, kahit saang dako po, alam ng Ama, sapagat nandoon ang Kanyang banal na Espiritu. Kaya sa awit 139 verse 1, O Panginoon, siniyasat mo ako at nakikilala mo ako. Nalalaman mo ang aking pag-upo at ang aking pagbangon. Iyong naunawaan ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong kinukulong ang aking mga landas, ang aking paghiga, at iyong nalalaman ang lahat ng aking mga lakad. Sapagkat walang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, iyong lubos na nalalaman. Iyong ikinulong ako sa likuran sa harap. Ipinatong mo ang iyong kamay sa akin, at ganitong kaalaman ay napakaganda para sa akin. Ito ay mataas,
hindi ko maaabot. Sana ko paroroon mula sa iyong espiritu. O sana ko tatakas mula sa iyong harapan. Kung ako umakyat sa langit, nandun ka. Kung aking gagawin ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay naroon. Kung aking kukunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon man ay dadalhin ako ng iyong kamay at hawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sasabihin tunay na tatakpan ako ng kadiliman, maging ang gabi ay magiging maliwanag sa palibot ko. Oo, ang kadiliman ay hindi nagtatago sa iyo, ngunit ang gabi ay sumisikat na parang araw. Ang dilim at ang liwanag ay pareho sa iyo. Kaya mga minamahal, ang Diyos ay kahit saan, naroon ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya po, ito po yung unang bahagi po. Ang pangunahing fundamental principle po ng banal na kasulatan. At ating pong pinag-aralan ng unang prinsipyo po. Sa susunod po, ang ikalawang prinsipyo. Ngayon, papasok po tayo sa pangalawang bahagi po ng ating pagpapahayag sa sanglibutan. Ito po yung pagtuturo. Pagtuturo ng pagbabago at reformasyon. O pagpapanibagong sigla at reformasyon. Base po sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa bansang Israel para sa buong sanglibutan. Sapagkat ang pundasyon ng pagbabago ay sa kautusan po ng Diyos. Kaya ating pong tunghayan po ang nakalahad po sa pamamagitan po ng espiritu ng panghuhula. Sa Patriarchs and Prophets po, ang sabi po, ang Israel ngayon ay dadalhin sa isang malapit na kakaibang kaugnayan sa kataas-taasan upang isama bilang isang iglesia at isang bansa sa ilalim ng pamahalaan ng Diyos. Therefore po ang Israel po ay isang theocratic government, isang theocratic nation. Ng kanyang leader ay ang Diyos. Siya yung pinaka-pangulo, pinaka-presidente. Inahayag ni Jehovah ang kanyang sarili, hindi lamang sa kakilakilabot na kadakilaan ng hukom at tagapagbigay ng kautusan, kundi bilang mahabaging tagapag-alaga ng kanyang bayan. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Siya nakilala na nila bilang kanilang tagapatnubay at tagapagligtas na naglabas sa kanila mula sa Ehipto, na gumawa ng paraan para sa kanila sa dagat at nagpabagsak kay Paraon at sa kanyang mga hukbo, na sa gayon ay nagpakita ng kanyang sarili na higit sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Siya ang nagsalita ngayon ng kanyang kautusan. Ang kautusan ay hindi binanggit sa panahong ito para lamang sa kapakinabangan ng mga Hebreyo. Pinarangalan sila ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng mga tagapag-alaga, tagapag-ingat ng kanyang kautusan. Ngunit ito ay dapat taglayin bilang isang sagradong pagtitiwala para sa buong sanglibutan. Ang mga tuntunin ng Dekalago ay iniangkop sa buong sangkatauhan at ibinigay ang mga ito para sa pagtuturo at pamahalaan ng lahat. 10 tuntunin, maikli, komprehensibo at makapangyarihan, ay sumasaklaw sa tungkulin ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. At lahat ay nakabatay sa dakilang pangunahing prinsipyo ng pag-ibig. Kaya po, ito po ang pundasyon ng revival at reformasyon. Ang kautusan po ng Diyos. Kaya ang sabi po niya, ibigin mo. Kaya pag-ibig po ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi po napipilitan, kundi dahil sa pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kaya po sa 10 utos, ang mga lituntuning ito ay isinasagawa ng detalyado at ginawang angkop sa kalagayan at kalagayan ng tao. Kaya mga minamahal, sa susunod po, ating pong isa-isahin ang mga 10 utos po ng Diyos.
At kung ano ang paliwanag po, ayon sa, espiritu po ng panghuhula. Sa spirit of prophecy o the testimony of Jesus. Hindi po sa paliwanag ni Brother Carlos po, kundi sa paliwanag po ng mga in-inspire ng Diyos nung una, na ating pong naabutan at tayo lamang po ang tagapagpahayag po nito sa mga huling araw na ito. Kaya ating pong tunghayan po ang pangatlong bahagi po ng ating pong pagpapagaling. So yung unang bahagi is pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng fundamental principles ng Biblia. Pangalawa po, ang pagtuturo ng revival at reformation sa pamamagitan po ng mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa Israel para sa sanglibutan. At ang pangatlong bahagi ay tungkol po sa pagpapagaling sa lahat ng sakit at karamdaman sa pamamagitan ng mga doktor ng Diyos. Ang walang, hanggang batas ng kalusugan. Mga doktor ng Diyos para sa pagpapanumbalik ng physical, mental at spiritual na kalusugan. Mga tunay na lunas ng Diyos. Ito yung mga simpleng ahensya ng kalikasan. Mayroong maraming mga paraan ng pagsasanay ng sining sa pagpapagaling. Ngunit may isang paraan lamang na sinasang-ayunan ng langit. Ang mga remedyo ng Diyos ay ang mga simpleng ahensya ng kalikasan na hindi magpapahirap o magpapahina sa sistema sa pamamagitan ng kanilang makapangyarihang mga katangian. Ang dalisay na hangin at tubig, kalinisan, wastong pagkain, kadalisayan ng buhay, at matatag na pagtitiwala sa Diyos ay mga lunas sa pangangailangan ng libo-libo at nangamamatay. Ngunit ang mga lunas na ito ay hindi na napapanahon dahil sa kanilang mahusay na paggamit ay nangangailangan ng trabaho na dapat gawin ng mga tao na ayaw nilang pahalagahan. Sino po ba ang magtitiis ngayon po? Na sa panahong ito ay halos gusto ay mabilisan. Ay ang paggamit ng natural na paraan. Napakatrabaho. Napakaraming ihahanda. Kaya ang marami ayaw po nito. Ngunit sinasabi po sa atin, ito yung aprobado po ng langit. Ito yung sinasang-ayunan. At ito ay mabisa dahil pinagpapalat na kapangyarihan ng Diyos sa bagay na ito. Kaya sabi po, purong hangin o dalisay na hangin, sikat ng araw, pagpipigil, pahinga, ehersisyo, tamang pagkain, paggamit ng tubig, pagtitiwala sa banal na kapangyarihan o ng Diyos. Ito ang mga tunay na kagalingan o lunas. Kaya mga minamahal, ito pala po ang mga tunay na lunas o pagpapagaling. Ang simpleng ahensya ng kalikasan. Pangalawa po, dapat ating alamin at unawain ang lunas ng Diyos. Ano daw po? Alamin at unawain. Kaya sabi po, ang bawat tao ay dapat magkaroon ng kaalaman sa mga ahensyang remedyo ng kalikasan. At kung paano ilalapat ang mga ito, mahalagang maunawa ng mga prinsipyong kasangkot sa paggagamot sa may sakit at magkaroon ng praktikal na pagsasanay na magbibigay daan sa isa na magagamit ng wasto ang kaalamang ito. Hindi natin masyadong madalas ipaalaala na ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa pagkakataon. Ito ay resulta ng pagsunod sa batas o kautusan. Kaya mga minamahal, health is not dependent on chance, but it is the result of obedience to law. Kaya sa pamamagitan ng mga ahensya ng kalikasan, ang Diyos ay gumagawa araw-araw, oras-oras, sandali-sandali, para sa pagpapanatili na tayo'y mabuhay, para patatagin at tayo ay ipanunumbalik. Kapag ang anumang bahagi ng katawan ay napinsala, ang proseso ng pagpapagaling ay agad na sinisimulan. Ang mga ahensya at kalikasan ay nakatakdang magtrabaho upang maibalik ang kagalingan. Ngunit, ang kapangyarihang kumikilos sa pamamagitan ng mga ahensyang ito ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin po, kahit gumawang katawan natin kung walang Diyos, walang pagpapala. Kaya lahat ng kapangyarihang nagbibigay buhay ay mula sa Kanya o mula sa Diyos. Kapag gumaling ang isang tao mula sa sakit, ang Diyos ang nagpapanumbalik sa Kanya. Amen?
Yan po. Ang pangatlong punto na dapat maalaman, ang mga natural na paraan ng Diyos ay nangunguna, superior. Yan po. Kaysa sa paraan ng tao. Tandaan po natin po ito. Nililinis ng mga remedyo ng Diyos ang ating sistema. Ang remedyo ni Kristo ay naglilinis ng sistema. Ngunit tinutokso ni Satanas ang tao na ipasok sa sistema ang nagpapahina sa makinarya ng tao. Bumabara, sumisira sa mainam at magandang kaayusan ng Diyos. Ang mga gamot na binigay sa mga may sakit ay hindi nagpapanumbalik, ngunit sumisira. Ang mga gamot ay hindi kailanman gumagaling. Sa halip, naglalagay sila sa sistema ng mga buto na nagdadala ng napakapait na aanihin. Kaya, ang paraan ng Diyos na natural ay unti-unti ang proseso. Yan po. Dahan-dahan, hindi bigla-bigla. Kaya ang proseso ng kalikasan ay sa pagpapagaling ay pagpapatibay ay unti-unti. Para sa mga naiinip ay tila mabagal. Ang pagsuko kasi ng masasakit na indulhensya ay nangangailangan ng sakripisyo. Ngunit sa huli ay masusumpungan ng kalikasan na hindi nababalot ay gumagawa ng kanyang gawain ng matalino at maayos. Yaong mga matiyaga sa pagsunod sa kanyang mga batas ay aani ng gantimpala sa kalusugan ng katawan at kalusugan sa pag-iisip. Nangangailangan ng higit pangkasanayan ang mga natural na lunas. Kaya mga minamahal, kailangan talaga ng pagsasanay para ito yung magamit po natin sa mga panahong po ito. Ang mga remedyo ng Diyos ay ang mga simpleng ahensya ng kalikasan na hindi magpapabuwis o magpapahirap o magpapahina sa sistema sa pamamagitan ng kanilang makapangyarihang mga pag-aari. Ang dalisay na hangin at tubig, kalinisan, wastong pagkain, kadalisayan ng buhay at matatag na pagtitiwala sa Diyos ay mga lunas sa pangangailangan ng libo-libo mga namamatay. Ngunit ang mga lunas na ito ay hindi napapanahon dahil ang kanilang mahusay na paggamit ay nangangailangan ng trabaho na dapat gawin ng mga tao. Kaya po, kinakailangan po itong pangahalagahan. Hindi napapahalagahan po ito. Unang dahilan, napakatrabaho. Kaya kung may sakit at nagdurusa ay gagawa lamang ng mahusay, alamin nila kung tungkol sa pamumuhay ng mga prinsipyo ng reforma sa kalusugan. Nang matiyaga, kung gayon, sa 9 sa bawat 10 ay gagaling sila sa kanilang mga karamdaman. So makita po natin po na tunay po ng natural na remedyo ay nakapagpapagaling po. Ang may sakit ay dapat magkaroon ng tiwala sa mga lunas ng kalikasan. Kaya ang unang kinakailangan po sa mga may sakit o sa atin po, kahit may walang sakit, ay yung pananampalataya po. Pagtitiwala sa paraan po ng Diyos po. Marami ang lumalabag po sa mga batas ng kalusugan sa pamamagitan ng kamangmangan at kailangan nila ng pagtuturo. Ngunit mas marami ang nakakaalam kaysa sa kanila. Kailangan nilang humanga sa kahalagahan ng paggawa ng kanilang kaalaman bilang gabay ng buhay. Ang tanging pag-asa ng mas mahusay na mga bagay ay sa edukasyon ng mga tao sa tamang mga prinsipyo. Hayaang ituro ang mga manggagamot ang mga tao na ang lakas ng pagpapanumbalik ay wala sa droga, kundi sa kalikasan. Kaya mga minamahal, ito ang nais ng Diyos po. Dito sa ikatlong bahagi po ng pagpapagaling sa sakit o karamdaman ng buong sanglibutan ngayon ay ang natural na paraan. Ito po yung gawain kong dapat pag-ibayuhin at tatapos po ng gawain sa lupa po ito. At darating po ang wakas, darating po ang ating Panginoon Jesucristo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo po sa nagtatapos na kasaysayang ito. Ang pagtuturo ng revival at reformation sa pamamagitan ng pag-aaral ng kautusan ng Diyos sa titik at sa espiritu. At ganoon din po ang pagpapagaling sa lahat ng sakit o karamdaman sa paraan ng Diyos, ang natural na paraan. At kung magkagayon, mga minamahal, ang tao ay naibabalik sa dating kalalagayang physical, mental, at spiritual na kasaklanan. Pagpalain po ng Diyos po ang bawat isa sa atin. Ito
ang lakad sa liwanag. Maraming salamat po. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila't mahabaging Diyos na sumasalangit po kayo. Ibinabalik po namin ang kapurihan at kalulatian sa inyo, dakilang Diyos. Sapagkat napakabuti ninyo, ibinigay niyo po ang mga pangunahing prinsipyo na kailangan po namin. At tulungan kami sa patuloy naming pakikinig at pag-aaral ng mga salita na kami po ay mahubog ayon po sa inyo pong likas upang kami po ay maging handa at may karapatan sa pagsalubong sa aming Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Pagpalain po ang lahat ng nakikinig o nanonood. Sa buong sanglibutan, Ama, ibinabalik po namin ang kalulatian at kapurihan sa inyo. Sa pangalan po ng ibugtong na anak, naming tagapagligtas, at aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.